Summer na nga talaga, sobrang init talaga ng panahon, hindi na talaga ito mapipigilan. Kaya napaisip ako, kaya napili naming pumunta dito sa Caveland Nature Park. Kasi sabi daw nila, yung Caveland Nature Park, ang dami daw na cave. Kaya ito, pinasok na namin. Kaya kung gusto nyo ring malaman, tara, hali kayo, pasukin na natin to. Bago po kayo makakapasok dito ay meron po kayo munang madadaan ng entrance kung saan doon po kayo magbabayad ng entrance dito at kukuha ng cottage nila. Na meron naman silang cottage na maliit at malalaki. At ito po yung kanilang swimming pool. Nag-iisang swimming pool nila pero meron yan silang pavilion. O diba, sosyal? Ang sabi nila, tinawag daw itong Caveland kasi madami daw ditong mga maliliit na cave. So tara, samahan ninyo ako at ikutin natin yung kanilang park. Alam kong mag-i-enjoy kayo habang naglalakad kayo dito. Bukod sa hindi siya masyadong mainit kasi madaming mga malalaking puno, ay talagang marami kang makikitang cave na mga maliliit na parang nakapaka-interesting kumbaga tingnan. So dito, mayroon kayong makikitang mga cottage dyan sa gilid na hindi ko alam kung bakit dyan pa talaga inilagay sa mga bundok-bundukan. Kumbaga medyo malayo na kumbaga doon sa swimming pool nila. At this moment, pupunta tayo dito sa loob ng kanilang forest kung saan titingnan natin kung ano nga ba yung laman dito. Caveland and Nature Park has 5 caves. So that's why tinawag nilang Caveland kasi marami daw cave. So first is Man Cave, then second is Chocolate Cave, and third is Rainforest Cave, and then Holy Cave and Suhot Cave. I think sa mga familiar dito, marami nang alam na nila kung saan yung Suhot Cave. Dito talaga marami kang makikitang mga maliliit na cave like kahit sa ilalim lang ng mga bridge nila na maliliit pero ka makikitang cave. So ngayon pupunta tayo doon sa Rainforest Cave kung saan makikita mo yung cave sa pinakadulo na sobrang dilim. So let's go, bababa tayo doon sa baba. Titingnan natin kung anong mayroon doon sa pinakadulo or sa cave na yan. And anyway, kasama ko po yung anak ko dito kasi syempre takot ang pig. Charot! So ito yung maliit na cave kanina. So hindi siya gaano kalalim pero mayroon siyang hagdan pa ibaba at hindi na ako bumaba doon kasi sobrang nakakatakot. Hindi ko alam kung bakit tinawag itong Rainforest Cave. Siguro nag-iimbak yung mga tubig pag umuulan. Charot! Nag-invento. Let's go, puntahan natin yung Holy Cave. Saka habang naglalakad ako, nakita ko itong brown butterfly na sinasabi daw nila ay pira daw ito. Kaya napaisip ako bigla, parang gusto kong tumaya sa luto. Baka naman, di ba? Habang naglalakad ako, bigla akong natakot kasi ang dami kong nadadaan ng mga malalaking puno at saka ang lalaki ng ugat. Kaya iniisip ko baka mayroong sa loob. Charot, ang daming iniisip. Ano mga pamahiin? So, nandito na tayo sa Holy Cave kung saan dito natin makikita yung isang mamamere na nilagay nila doon sa taas. At bago ka nga makakarating doon sa mismong butas ng cave nila, ay ito muna yung madadaanan mo. At look at this mga kapalangga, maliit lang yung butas at hindi ko alam kung mayroon bang malulusutan dyan. Pero parang design lang din siya at mayroon din ditong mga nakasulat na hindi ko rin naiintindihan. At dyan sa itaas ng butas na iyan, dyan nila nilagay ang maliit na statue ni Mama Mary. At after nga nito, hindi na rin ako nagtagal dito at umalis na rin kami. At ito nga pala yung sa loob ng forest nila. Sobrang ganda dito kaso nga lang natatakot ako kasi sobrang lalaki ng mga puno. Sobrang liblib ng lugar. Kung gusto nyong pumunta pa doon sa pinakataas ng bundok, pwede naman. At saka mayroon namang lubid na pwede nyong paghahawakan para hindi kayo malaglag or madulas. At ngayon, ito na yung way pabalik doon sa swimming pool. Kasi hindi na ako tumuloy doon sa taas kasi sobrang taas na. At wala rin akong kasama. Kung mahilig kang mag-adventure, itong Caveland Nature Park ay para sa'yo. Kasi bukod dito sa kanilang maliit na swimming pool at nag-iisang swimming pool, pwede kang maglakad-lakad doon sa bundok at mag-explore ka doon. At kapag napagod ka, pwede ka namang bumaba dito at maligo. At ito ang kanilang swimming pool, simple lang pero merong slide.
At ito siguro yung kanilang overnight rooms kung saan mayroong aircon. At ito ang kanilang comfort room na kung saan pwede dito mag-shower at mag-toilet. At yung next niyan ay cottage din nila kung saan malapit lang sa swimming pool. If you can see dan mga langga, ang ganda ng kanilang slide na try ko at lumagabong talaga ako dyan. Charot. Ang liit ng kanilang swimming pool pero mayroon dyan para sa pambata at para sa matatanda. So bali nagsaslide po siya mula sa pinakamababa hanggang sa pinakailalim. At ito naman yung nakuha naming cottage. Maliit lang siya pero good for family na. Talagang tinawag siyang park kasi ang dami mo ditong mapapasyalan. Actually mayroon ditong hanging bridge kaso sarado siya at hindi ko na binidyuhan. So dito is yung sugar cane or yung paggawaan ng sugar. Hindi sila gumagawa ng sugar design lang yun. So dito naman yung room nila ang pang overnight. Meron silang room na maliit at meron silang room na pang malakihan. So yung malaki pwede siguro ito sa mga party kung gusto ninyo. At yung mga maliit is good for couple usually, di ba? Hindi ko alam kung magkano yung bayad nila dito sa overnight kasi hindi naman kami nag-overnight kaya hindi na lang ako nagtanong. At dito sa Caveland Park and Resort, madami kayong makikita at mapapasyalan at pwede rin kayo dito mag-take ng photos hanggat sa gusto ninyo. Habang naglalakad ka dito, talagang malilibang ka kasi ang dami mong makikita sa paligid nyo. Mayroon din ditong mga boat, hindi ko alam kung para saan ito. Para yata sa baha, charot lang. So, dito pupunta tayo doon sa isang maliit na parang bahay. So, dito titingnan natin kung ano yung nasa loob. At mayroon ditong maliit na butas sa loob na wala namang lusutan. Ayan. So, ganyan lang yung designs niya. Hindi ko alam kung para basaan dito. Pero mayroon doon nakalagay kanina sa taas na Laning Kavlen. Hindi ko alam kung para saan yun. Kayo na mag-research. Charot. So ngayon pupuntahan natin yung bangka na sinasabi ko kanina. Hindi ko alam kung para saan talaga to o baka abang talaga to kung mayroong baha dito. Charot lang. Talagang binabaha yung bundok. Sana ka nakakita nun? Charot lang. Isang lumang bangka yung nakikita natin ngayon. So ngayon bababa tayo doon sa ibaba kasi gusto ko talaga makita kung anong mayroon doon sa ibaba. Caveland Dumalag. O, di ba yung Caveland, matatagpuan ito dito sa Dumalag sa mga hindi pa nakakaalam. Kaya kung gusto nyo, bisitahin nyo na lang at ikutin itong bundok pag may oras kayo. Pero mas maganda siguro talaga pumunta dito kung maaga kasi para hindi masyadong mainit. Hapon na kasi kami pumunta dito at wala kasi sa plano at biglaan lang talaga kasi. So ngayon, papasukin natin ang Man Cave. Ito yung tinatawag nilang Man Cave. Kasi marami siyang bato-bato dito at mayroon siyang lusutan talaga yung butas na yan. Lulusot ka doon sa taas. Gusto ko sana siyang pasukin kaso nga lang natatakot talaga ako at mag-isa lang kasi ako dito pumunta. Actually, sobrang ganda sa loob kasi doon mo makikita yung parang napakalaking bilog at makikita mo yung mga malalaking puno. At ito nga pala yung sinasabi ko kanina na parang hanging bridge nila. Bukod doon sa isang hanging bridge pa talaga sa kabila. Hindi ko kasi na-videoan sayang. Actually, sarado po ito. Dahil sa katigasan ng ulo ko at dahil sa gusto ko ma-experience, ayun, inakyat ko na. Sobrang ganda dito kaso nga lang nakakatakot. At bago kayo makarating doon sa mismong swimming pool nila, magbabayad muna kayo dito ng entrance fee at ang cottage niyang kukunin ninyo. At dito lang din sa labas pwede iwan ang inyong mga dalang sasakyan or motor. At ito naman hindi ko alam kung bakit mayroon ditong napakalaking butas. Mga may alam dyan tungkol dito sa Caveland, mag-comment naman kayo dyan, share din ng mga kaalaman ninyo. At this time, pauwi na kami at ito yung daanan galing doon sa loob palabas. Maganda naman yung daanan nila kasi nakasiminto na siya at safe naman masyado. At sa mga hindi alam kung paano pumunta dito at kung saan ito, yung Caveland Nature Park ay nasa taas lang siya ng suhot. Further down lang siya pag nagpasuhot kayo dito sa Dumalag. So, nasa left side siya, papasok. Medyo may kalayuan siya galing doon sa main road. From main road, dire-diretso lang hanggang sa makarating ka doon sa mismong entrance nila.
Kung i-rate ko yung resort nila, 1 to 10, siguro is 9. Parang medyo nag-enjoy naman ako, pero hindi ako na-satisfied kung anong meron doon sa loob. Kasi kung sobrang liit lang talaga kasi ng swimming pool nila. So, dito na yung labasan, papunta na sa main road. So, mayroon namang pangalan dyan, This Way to Caveland. Hindi talaga kayo maliligaw. So hanggang sa muli mga kapalangga, thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and hit the bell button down below for more upcoming videos. At ito nga pala yung mga samputos sa Caveland Nature Park. And this one is a man cave, 'di ba? Sobrang ganda. So dito naman is yung may Mama Mary kanina sa loob ng gubat. At ito yung hanging bridge nila, sobrang ganda. So, thank you sa muli.